Hello guys! So, nandito ako ngayon para magbigay ng information regarding sa mga slimming ideas regarding dun sa mga nababasa ko, sa mga doctors na nag-offer, kung okay ba yung mga ganong klase ng pagpapapayat. Actually guys, ngayon kasi nasa ko sa body mass index ko is na ako, hindi, wala sa normal yung timbang ko kasi base sa height ko dapat ang timbang ko lang is 55, pero kasi ngayon ang timbang ko is 65, so 10 kilos yung kailangan ko ibaba. Taragisang punye, mas pakalaki. And nag-earn ako ng ganito kalaking timbang because of pregnancy, of course. Yun naman lahat yung reason kung bakit madalas tumataba. And second is yung age natin. Kasi nga, mas tumatanda tayo, mas nagiging metabolism natin is mas bumabagal. So, yun yung mga reason kung bakit mas nag-earn ng fats yung katawan natin. Okay, so sobrang dami kong na-try na mga slimming, something. And based on the doctor na napuntahan namin, kasi asawa ko, recommended rin siya for fasting, for taking gym, exercise, diet, kasi obese naman yung sa kanya. Kasi sobrang bigat niya na talaga ngayon. So, sabi ng doktor na kausap namin is huwag madaliin yung pagpapapayat. Kasi once na minadali mo siya, ganun din siya kabilis na babalik. So, dapat daw within a month, ang na-burn na fat sa atin is 0.5, 0.10, ganun lang daw. Hindi daw pwede na babagsak 1 kilo agad. So, okay lang naman 1 kilo, pero wag daw as in sobrang bagsak agad. So, kung nagda-diet ka, huwag ka agad magbibigla na diet na no rice agad, na ganyan, kasi mas mabilis din yung balik niya. So, tapos, sinabi pa siya na ngayon daw ang uso is yung ini-inject. Yung i-inject mo siya sa katawan mo para mas mabilis ma-burn yung fats mo. Tapos, pero hindi daw niya recommended yon. Sabi ko, isip-isip ko bakit kaya. Pero ang bilis daw pumayat nun, sabi niya. Tapos hanggang sa nagfe-Facebook ako, nakikita ko yung mga ganung product na ini-inject nga siya sa katawan, papayat daw, mabilis, in just 3 months. Yung in just 3 months na, parang 20 kilos yung nababawas dun sa inject na yun. Ganun kabilis. Sabi ko, grabe, ang galing. Tapos, may isang doktor, di ba uso na ngayon ng mga doktor na nagva-vlog? So, may isang doktor na nag-vlog na hindi daw niya recommended si injection. So, same sila ng sinabi nung doktor na kausap namin dito sa amin. Since, ang reason daw niya, kaya hindi niya recommended yon, sabi niya sa vlog is, ang pagkakasabi niya pa nun is, mabilis siyang papayat. Oo, andun tayo sa mabilis kang papayat. Pero, yung balik daw nun is mabilis ka ding tataba. Bakit? Kasi daw yung injection daw na yon is para siya sa, parang ang intindi ko is, ewan ko wag niyo masyado akong i-bash kung pinapanood nyo, pero ang intindi ko is para siyang sa sugar, ganun. Para daw siyang ini-inject para bumaba yung sugar mo. So, ang tendency, kasi di ba pag mataba ka, connect yan eh. Pag mataba ka, mataas yung fats mo, mataas yung cholesterol mo, mataas yung sugar mo, dire-diretso magkakakonect kasi yan. So, siguro yun yung naging thinking nila na nung nag-ibento or nakaisip na pwede siyang pampapayat na pag in-inject mo to, sabi ng doctor, pag in-inject mo daw kasi yun, is bababa yung sugar mo. So, in-inject mo siya ngayon, bababa yung sugar mo, in-inject mo siya bukas, bababa yung sugar mo, hanggang sa papayat ka nga. Ganun nga yung tendency or gagawin niya. So, every day, in short, every day mo siyang i-inject sa katawan mo. Ganon ang intindi ko. Ewan ko kung totoo.
Ganun na intindi ko sa vlog niya. Meron naman ako isang vlogger na napanood, weekly daw, yung pag-i-inject niya nun. May week 1, week 2, week 3, ganun. Pero dito sa vlog nung doctor, na sinasabi niya is, parang daily mo siyang i-inject, tapos, so bababa yung sugar mo, bababa, papayat ka kasi bumababa nga yung sugar ng katawan mo. And, pag tinigil mo daw yon, biglang spike naman ng sugar mo. So, bigla ka din taba. So, ganun daw yung parang side effect na sinasabi niya. Is tataba, ay papit ka nga, pero tataba ka din. Na nga, naputol yung video natin kanina kasi na-lowbat yung phone ko. So, yun na nga, dahil nga, so parang for me, hindi siya recommended na as in pang matagalang payat ka kasi nga ganun yung sabi sa vlog ng doktor. So, parang hindi siya ganun kaganda or okay. So, fasting na lang tayo, guys. Mahirap talaga siya. Mahirap talaga ng fasting. Pero, wala eh. Kailangan natin gawin yan kasi tayo din naman magbe-benefits nun. Tapos, ang pinakamagandang fasting based naman sa mga nasa research ko is yung intermittent. May time lang kung kailan ka kakain and kung kailan ka magfa-fasting. So, try natin yun, guys. Pinaka mas okay is by 8 p.m. hindi nakakain. Water na lang. Then, by tomorrow pa ng 12 noon ulit yung kain mo. Pero, 8 p.m. na 8 p.m. lang na hindi ka kumain, okay na yun. Goods na yun. After 1 month. Sexy na ulit. Basta yun lang, guys. So, yun yung mga na-research ko and nafa-find ko na hindi okay and ewan. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye!